Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang We Can Be Heroes. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang kwento sa isang superhero na nagngangalang Miracle Guy na papunta sa kalawakan upang ayusin ang isang sirang satellite. Biglang dumating ang kaibigan niyang si Techno at binigyan siya ng isang espesyal na aparato na kailangang ikabit sa satellite. Pagdating ni Miracle Guy doon, napansin niya ang isang nakakagulat na bagay. Hindi aksidente ang pagkasira ng satellite. Sadyang winasak ito ng kung sino man. Bago niya maintindihan ang nangyayari, nakita niya ang isang napakalaking alien spaceship na papalapit diretso sa kanya. Iniisip niyang madali niyang matatalo ang sinumang alien, kaya cool siyang nag-post sa harap ng barko at nagsimulang mag-selfie. Balak pa niyang i-post ito sa social media dahil sigurado siyang magiging madali lang ang laban. Pero habang abala siya sa pagpo-post, biglang may isa pang alien ship na mabilis na dumaan sa likod niya. Nang lingunin niya ang paligid, napagtanto niyang napapalibutan na pala siya. Bago pa siya makariyak, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa lugar. Nakita ni Techno si Miracle Guy na nahuhulog ng napakabilis sa kalawakan kaya agad siyang sumugod para sagipin ito. Pero biglang naubos ang baterya ng gamit ni Techno, kaya ngayon pareho silang mabilis na bumabagsak pabalik sa mundo. Pagkatapos nito, ipinakilala si Missy, ang anak ni Marcus na leader ng grupong tinatawag na Heroics. Wala mang kapangyarihan si Marcus, siya pa rin ang naging pinuno dahil siya ang pinakamagaling magplano at umisip ng estratehiya para gabayan ang koponan sa mahihirap na sitwasyon. May kakaibang ugali si Missy, araw-araw iba ang kulay ng sinusuot niya. At ngayong araw, nakaitim siyang t-shirt, ibig sabihin ay hindi siya masyadong magsasalita. Hatid ni Marcus si Missy sa paaralan at paalis na sana nang makita niyang may paparating na maraming alien ships patungong Earth. Agad siyang pumunta sa punong tanggapan ng Heroics. Doon, plano ni Commander Granada na magpadala lamang ng 2 bayani para labanan ang mga alien, ngunit binalaan siya ni Marcus na napakarami ng kaaway at hindi iyon sapat. Sinabi ni Granada na 3 bayani na lang ang ipapadala, ngunit ipinakita ni Marcus ang satellite footage at doon niya naunawa ang napakalaki ng panganib. Kaya nagpasya siyang ipadala ang buong Heroics team at agad na ipinaalam ito sa Pangulo. Samantala, naglalaro si Missy sa school field nang dumating ang mga government guards. Sinundo siya at dinala diretso sa headquarters. Ipinakita sa kanya ni Granada na tuwing may delikadong misyon ang Heroics, dinadala ang mga anak nila sa ligtas na pasilidad. Inihatid siya sa isang matinding binabantayang bunker sa ilalim ng lupa kung saan ligtas ang lahat ng anak ng Heroics, at lahat sila ay may kapangyarihan tulad ng kanilang mga magulang. Si Wills ay may napakataas na talino. Si Noodles ay kayang pahabain ang katawan. Si Ojo ay tahimik pero naipapakita ang nararamdaman sa pamamagitan ng pagguhit. Si A. Capella ay kayang magpaangat ng mga bagay at mang-hypnotize gamit ang kanyang kanta. Si Slow-Mo ay gumagalaw ng sobrang bagal. Si Facemaker ay kayang baguhin ang kanyang mukha at gayahin ang mukha ng iba. Sina Rewind at Fast Forward ay kambal na may kakayahang kontrolin ang oras, ngunit palagi silang nag-aaway. Si Wildcard ay maraming kapangyarihan pero hindi niya makontrol ang mga ito. At si Guppy, isang batang babae na kayang kontrolin ang tubig at baguhin ang hugis nito. Nalaman din ni Missy na ang mga iginuguhit ni Ojo ay hindi basta-basta lamang. Lahat ng dinodrawing niya ay nangyayari sa totoong buhay. Nang tanungin ng mga bata si Missy kung ano ang kapangyarihan niya, sinabi niyang wala siya nito. Nagulat ang lahat dahil siya lang ang walang superpower sa bunker. Para ilihis ang atensyon, inaya niya silang manood ng balita para makita ang ginagawa ng kanilang mga magulang. Napanood nila na inaatake na ang Earth ng mga alien. Mula sa mothership lumabas ang napakaraming maliliit na barko at inatake ang Heroics. Matapang silang lumaban, pero natalo rin sila at isa-isang nahuli at dinala sa mothership. Si Marcus na lang ang natira, wala siyang kapangyarihan pero hindi siya sumuko. Sa huli, nahuli rin siya. Lubos na natakot ang mga bata nang makita nilang natalo ang kanilang mga magulang. Maya-maya, lumabas ang Pangulo sa live broadcast at sinabi na may 3 oras ang mundo para sumuko. Kung hindi, sasakupan ng mga alien ang Earth. Pagkatapos ng broadcast, lumabas si Commander Granada at sinabing manatiling kalmado ang mga bata at huwag na huwag lalabas ng bunker. Ngunit ipinakita ni Missy ang drawing ni Ojo na nagpapakita ng alien na papasok sa bunker. Dahil palaging natutupad ang mga guhit ni Ojo, sinabi niyang kailangan nilang tumakas bago dumating ang alien. Wala man siyang powers, mayroon naman siyang likas na kakayahang mamuno tulad ng kanyang ama.
Tumanggi si Wildcard na sumama pero sumunod ang iba. Niloko ni Facemaker ang mga gwardya para makapasok, at nilabanan sila ni Guppy at natalo ang mga ito. Nakuha ni Noodles ang access card ngunit na-activate ng gwardya ang alarm at nagsara ang mga pintuan. Eksaktong iyon ang oras na darating ang alien ayon sa drawing. Biglang sumulpat ang alien at hinawakan si Wildcard. Nagpanik ang mga bata kaya inutusan ni Missy si Rewind na ibalik ang oras. Nang bumalik ang sandali, napigilan nila ang gwardya at nakatakas bago dumating ang alien. Habang tumatakas sila, nahuli sila ni Commander Granada pero pinakanta ni Missy si A. Capella. Ginamit niya ang boses niya para paangatin ang mga gwardya at ginawa silang parang hagdan kaya nakatakas ang mga bata. Ginamit nila ang access card, sumakay sa Heroics bus at tumakas. Nagpaangat muli si A. Capella at lumipad ang bus para makaiwas sa mga harang. Halos mabangga na sila sa gusali ngunit inunat ni Noodles ang braso niya at nailihis ang bus. Hindi na kayang suportahan ni A. Capella ang bus kaya iniutos ni Missy na ailapag ito sa isang bahay. Bahay pala iyon ng lola ni Missy, ang tagasanay ng lahat ng Heroics. Ipinaliwanag nila ang sitwasyon na may 2 oras na lang para iligtas ang kanilang mga magulang. Sinimulang sanayin ng lola ni Missy ang mga bata upang makontrol ang kanilang kapangyarihan, at sinanay naman niya si Missy sa pamumuno. Natunto ni Granada ang kinaroroonan nila at balak na silang kunin pabalik. Samantala, sa alien ship, buhay pa ang Heroics ngunit nag-aaway. Ngunit kapag may camera, nagpapanggap silang magkakasundo. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa Pangulo na nakatakas ang kanilang mga anak kaya nag-alala sila. Sa bahay naman, nalulungkot si Missy dahil hindi niya alam kung kaya ba niyang pamunuan ang grupo. Ngunit kinausap siya ng kanyang lola at sinabing mayroon siyang parehong kakayahang mamuno tulad ng kanyang ama, at sa tamang oras, magagawa niyang gabayan ang lahat. Pagkatapos noon, dinala ni lola ni Missy ang lahat ng bata sa isang lihim na lagusan at sinabi sa kanila na tumakas doon. Sumunod ang mga bata kay Missy at tumakbo sa lagusan. Pagkalabas nila, inatake ng mga alien ang bahay at nahuli si lola ni Missy. Sa labas, sinubukan muli ni Missy na pamunuan ang kanyang grupo. Napagdesisyonan ng mga bata na ang una nilang misyon ay iligtas ang kanilang mga magulang mula sa mothership ng mga alien. Ipinakita ni Missy kay Wildcard ang mga guhit ni Ojo at doon nila binalak ang susunod na hakbang. Sa pagkakataong ito, kinilala na rin ni Wildcard si Missy bilang leader. Di nagtagal, nakakita sila ng isang maliit na sasakyang pang-alien malapit sa kanila. Tumakbo sila papunta rito upang gamitin ito papunta sa mothership at iligtas ang kanilang mga magulang. Pero dahil sobrang bagal gumalaw ni Slow-Mo, natuklasan agad sila ng mga alien. Bago pa man siya makuha, iniunat ni Noodle ang kanyang braso at hinayla siya papasok sa sasakyan. Agad isinara ni Wills ang pinto kaya hindi nakapasok ang mga alien. Nahihirapan man si Wills na kontrolin ang sasakyan, natulungan siya ng iba hanggang sa mapalipad nila ito papunta sa kalawakan. Dumating sila sa napakalaking mothership at pagkapasok nila sa loob, kinuha ni Wills ang pulse-ares ni Missy at inayos ito upang hindi na sila matrak. Sinundan nila ang signal ng kanilang mga magulang habang si Missy ang nangunguna. Biglang umatake ang mga alien mula sa itaas, pero gumamit ng kanta si A. Capella para ma-distract sila at mabilis silang tumakbo papunta sa isang napakalaking futuristic na bulwagang may dambuhalang pyramid sa gitna. Doon dumating ang presidente kasama ang mga opisyal nito at sinabi na may 1 oras na lang bago ang paglulunsad. Natakot ang mga bata dahil inakala nilang puno iyon ng mga alien at posibleng kakampi ng presidente ang mga ito. Biglang dumating si Commander Granada kasama ang mga gwardya at pinuri sila, sinasabing ligtas daw ang mga magulang nila. Hindi naniwala si Missy. Ipinakita ni Ojo ang guhit kung saan napapaligiran sila ng mga alien. Biglang tumubo ang tentacles mula sa presidente, kay Granada, at sa lahat ng gwardya. Lahat pala sila ay alien. Nahuli ang mga bata at ikinulong sa isang selyadong silid. Samantala, sa loob ng kulungan ng mga Heroics, dumating si lola ni Missy na nakatakas pala. Pinagalitan niya ang mga Heroics dahil nanghina sila at hindi naging handa. Sinabi niyang tanging pag-asa ngayon ng mundo ay ang kanilang mga anak kung naging maayos silang sanayin. Sa kulungan ng mga bata, pinaalalahanan ni Missy ang lahat na hindi sila mahina at hindi sila nag-iisa. Umiiyak ang mga bata dahil sa takot at determinasyon. Sinabi niya kay Guppy na kolektahin ang luha nila at gumawa ng susi gamit ang tubig. Nagtagumpay sila at nakatakas. Nagpasya si Missy na pigilan muna ang paglulunsad ng pyramid,
ngunit tumanggi si Wildcard at umalis kasama si Facemaker. Ito mismo ang gusto ni Granada ang maghiwa-hiwalay ang grupo. Muli silang inatake ng mga alien ngunit ngayon handa na ang mga bata. Lumaban sila bilang isang tunay na koponan at gumamit ng kombinasyon ng kanilang mga kapangyarihan. Sa wakas, nakalaban sila ng pantay. Habang naglalaban, nahuli si Wildcard ni Granada dahil siya raw ang pinakamalakas. Ngunit hindi pala tunay si Wildcard na nahuli ni Facemaker lang iyon na nakapanghuwarang anyo. Ang totoong Wildcard ay nasa control room na at tuluyang na-control ang kanyang mga kapangyarihan kaya natalo ang mga gwardya. Sa labanan sa Pyramid, lalo pang lumala ang sitwasyon. Gumuhit ng mas matitinding nilalang si Ojo at binuhay ang mga ito. Ngunit ngayon, sumusunod na ang lahat kay Missy bilang leader. Pinagsama nila ang kanilang mga kakayahan. Si Slow-Mo na dating sobrang bagal ay nakalaban na sa normal na bilis dahil sa tulong ni na Rewind at Fast Forward. Si Guppy naman nang maubusan ng tubig ay nakakita ng likido sa ibabaw ng pyramid at ginawang higanteng water shark at ginamit iyon sa laban. Umakyat si Missy sa gitna ng platform ngunit muntik ng mahulog. Nasalo siya ni Noodle at nailigtas. Itinapon ni Ojo ang remote ng pyramid sa malalim na hukay pero tinalon ito ni Slow-Mo. Tinulungan siya ni Wildcard at muling naibalik ang remote sa tamang pwesto. Pagbukas ng pyramid, hindi alien army ang lumabas kundi ang mga magulang nila mismo. Dumating si Granada at ang presidente at doon na isiniwalat ni Ojo ang katotohanan, siya ang pinuno ng mga alien at wala talagang planong sakupin ang Earth. Lahat ng ito ay pagsubok lang upang matuto ang mga bata, tumibay, maging responsable at huwag umasa palagi sa kanilang mga magulang. Alam lahat ito ng mga magulang mula sa simula at sinadyang panoorin sila. Nangako si Missy na kung sakaling kailanganin ng ibang mundo ang tulong nila, handa silang tumulong. Ngumiti ang lahat at muling nagyakap ang mga pamilya. Tumayo ang mga bata na may pagmamalaki kasama ang kanilang mga magulang. Sa huli, ipinakita ang mga batang bayani na malakas, nagkakaisa, at handa dahil mula ngayon, sila na ang susunod na henerasyon ng mga tunay na hero.